Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa ngayon, nakikipag-usap si Goku sa isang grupo ng mga unggoy. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Goku upang ipagpatuloy ang paghahanap sa Dragon Ball. Gayunpaman, biglang nagsimula ang isang bagyo, kaya parehong tumigil sa paghahanap sina Goku at ang mga tauhan ni Colonel Silver. Sa loob ng cabin ni Colonel Silver, siya at si Staff Officer Black ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga transmitter. Sinabi ni Colonel Silver na sa pag-apon ng ilog, ang Dragon Ball ay maaaring lumubog sa baybayin at magpapatuloy siya sa umaga. Kinaumagahan, nagpapatuloy ang paghahanap, gayunpaman, dalawang lalaki ay humihilik at walang pakundangan na ginising ng baril ni Colonel Silver. Habang pinag-uusapan nila kung gaano kawalang kabuluhan ang paghahanap, biglang dumating si Goku at nahanap ang Dragon Ball sa loob ng wala pang isang minuto. Sinubukan nilang nakawin ito, ngunit sila ay madaling natalo ni Goku. Pagkatapos ay dumating si Colonel Silver at pinasabog ang Flying Nimbus sa kanyang rocket launcher. Nagalit si Goku dito. Sa pag-aakalang isang bata lang si Goku, sinabihan niya si Goku na ibigay sa kanya ang Dragon Ball at hindi na niya siya sasaktan. Nagtutumigas si Goku, kaya agad siyang sumugod at biglang ninakaw ang backpack ni Goku. Sa hindi inaasahan, biglang inagaw din ito ni Goku mula sa kanya, na ikinagulat niya. Kaya naman, naisip ni Colonel Silver na si Goku ay hindi karaniwang bata. Pagkatapos, sinugod niya si Goku, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya magawang ilaglag ang kahit isang hiblang buhok ni Goku. Nang hindi siya makapaniwala, muli siyang sumugod, kaya naman, sinipa siya sa sikmura ni Goku na naging dahilan ng kanyang pagkabigla. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang mga kapsula mula sa cabin ni Silver at nakahanap ng isang robot at isang eroplano. Sa oras na ito, si Goku ay may robot na piloto ng eroplano papuntang Hilaga. Samantala, sa panig ng Red Ribbon Army Headquarters, nakatanggap si Commander Red ng balita ng pagkatalo ni Colonel Silver. Pagkatapos ay dinala nila si Silver sa harap niya. Humingi ng pangalawang pagkakataon si Colonel Silver, ngunit sinabi ni Commander Red na walang pangalawang pagkakataon sa hukbo. Pagkatapos ay sinabi ng Staff Officer Black na si Goku ay patungo sa teritoryo ni General White, kaya tinawagan nila si General White para balaan siya. Samantala, sa panig ni Goku, nasira ang robot system dahil sa lamig ng hilagang bundok at bumagsak ang eroplano. Matapos makrash landed sa isang eroplano sa Northern Territory, nanigas si Goku mula sa sobrang lamig ng kapaligiran. Siya ay natagpuan ng isang maliit na batang babae, at kinaladkad ang nagyelo na Goku pabalik sa kanyang bahay sa Jingle Village. Sa ibang lugar sa Muscle Tower, inutusan ni General White ang dalawa sa kanyang partikular na mga thug mula sa Red Ribbon Army, isang sarhento ng tao at isang sundalo ng aso, na sundan ang bakas na naiwan sa snow. Ang maliit na batang babae na nagdala kay Goku sa kanyang bahay ay ipinahayag na pinangalan ng Suno, at inilagay niya siya sa apoy at pinainom siya ng mainit na inumin pagkagising niya. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya doon, kaya sinabi ni Goku na hinahanap niya ang kanyang Dragon Ball. Si Suno at ang kanyang ina ay biglang nag-aalala at nagtanong kung siya ay bahagi ng Red Ribbon Army, kaya tiniyak niya sa kanila na siya ay hindi. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang Dragon Ball na nasa kanya, at sinabi sa kanila ang layunin nito at ang dati niyang karanasan kay Shenron. Samantala, ang mga scout ay pumasok sa mga bahay, na tinatakot ang isang matandang mag-asawa sa proseso habang hinahanap si Goku. Sa sandaling ito, habang nag-uusap pa rin sina Goku ay biglang dumating ang mga scout sa bahay ni Suno, at sa oras na ito, pumunta si Goku sa banyo. Sa kalaunan ay narinig nila na may gumagamit ng banyo at sinubukang patayin siya. Akala nila napatay na nila si Goku. Sa hindi inaasahan, lumabas siya ng banyo at binugbog sila. Sa oras na ito, ipinaliwanag ni Suno at ng kanyang ina, na ang Red Ribbon Army ay tinatrato ang mga taga-nayon na parang mga alipin at ginagawa silang maghanap ng mga Dragon Ball, at kung hindi sila susunod, pagkatapos ay papatayin nila ang kanilang punong nayon, na kanilang nahuli. Kaya nangako si Goku na ililigtas ang punong nayon at bagyong tumakbo sa labas ng bahay, ngunit mabilis na bumalik dahil sa lamig. Binigyan siya ni Suno ng mainit-init na damit, kaya muling umalis si Goku patungo sa Muscle Tower kung saan nagtayo si General White ng punong tanggapan. Gamit ang kanyang power pole, pinoprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa sandamakmak na bala na patungo sa kanyang dinadaanan, at ginagamit ito para talunin ang lahat ng nasa daanan niya bago makarating sa pasukan sa gusali.
Pumasok si Goku sa Muscle Tower, sa pag-asang mailigtas ang punong nayon. Sa loob, nakatagpo siya ng 4 na gwardya na walang nakikitang banta kay Goku, ngunit mabilis niyang natalo ang mga ito. Samantala, nanunood si General White at Ninja Murasaki at medyo namangha sila sa kapangyarihan ni Goku. Pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang isang Major Metalotron na wala pang nakatalo. Sa oras na ito, umakyat si Goku sa ikatlong palapag, kung saan nakaharap niya si Major Metalotron. Napakalaki ni Metalotron, kaya sa tingin niya ay madali niyang mapatay si Goku, ngunit naiiwasan ni Goku ang kanyang suntok sa pamamagitan ng paglukso hanggang sa kisame. Pagkatapos ay dumapo si Goku sa balikat ni Metalotron at pinatumba siya ng suntok. Ipinahayag ni Goku na, madali lang iyon, tiyak na mahahanap ko ang punong nayon sa lalong oras. Nang hindi napansin ang pagdating ni Metalotron, handang labanan siya pabalik. Habang si Goku ay sumisigaw sa pananabik, hinawakan ni Metalotron si Goku at sinimulang durugan siya, ngunit kumawala si Goku sa kanyang pagkakahawak. Kaya sumugod si Goku at sinipa siya, pinalipad siya sa pader, na ikinagulat ng dalawang ito. Pagkatapos, nagpaputok ng missile si Metalotron mula sa kanyang bibig, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Akala ni General White at Ninja Murasaki ay natalo na si Goku. Lingid sa kanilang kaalaman, si Goku ay nakaiwas at hindi tinamaan ng pagsabog. Napagtanto ni Goku na kailangan niyang magseryoso, kaya nagpaputok siya ng isang Kamehameha. Winasak nito ang ulo ni Metalotron, kasama ang karamihan sa kanyang damit. Sa pag-aakalang napatay ni Goku si Metalotron, humingi siya ng tawad at umalis. Sa hindi inaasahan, nakakagalaw pa rin si Metalotron at ipinaputok ang kanyang kamao kay Goku. Dahil sa kanyang gulat, si Goku ay hindi na nakaiwas at tinamaan ng napakalaking suntok mula kay Metalotron. Pagkatapos, nagbutas ng ilang butas si Goku kay Metalotron. Nang tila hindi na siya gumagalaw, tumalikod si Goku at handang magpatuloy. Nakakagulat, buhay pa rin si Metalotron at dinurog nito si Goku, pagkatapos ay sinipa siya sa isang pader. Nang gusto na ni Goku na burahin siya gamit ng isa pang Kamehameha, biglang tumigil si Metalotron sa paggalaw dahil patay na ang kanyang baterya. Pagkatapos ay umakyat si Goku sa hagdan patungo sa ika-4 na palapag, kung saan makakasalubong niya si Ninja Murasaki. Sa puntong ito, umakyat si Goku sa hagdan papunta sa ika-4 na palapag ng Muscle Tower. Naglalakad-lakad siya na nagrereklamo kung gaano kadilim. Biglang nagsimulang lumipad ang mga kanay patungo kay Goku, ngunit lahat sila ay iniiwasan niya. Sa sandaling ito, bumukas ang mga ilaw at bumungad ang isang kagubatan. Narinig ni Goku ang boses ni Ninja Murasaki. Pagkatapos ay napagtanto ni Goku kung saan ito nanggagaling at bahagya niyang naiwasan ang pag-atake ni Murasaki. Kinuha ni Goku ang isang bato at sinabing turn na niya. Pagkatapos ay nagsimulang tumalon-talon si Ninja Murasaki ng napakabilis, ngunit binato siya ni Goku ng bato sa isang puno, dahilan upang siya ay bumagsak. Pagkatapos ay sinabi ni Ninja Murasaki na hindi niya siya mahahanap, ngunit natagpuan siya ni Goku sa likod ng isang bandila. Pagkatapos, hiniling ni Murasaki kay Goku na ipikit ang kanyang mga mata at magbilang hanggang 30, habang magtatago si Ninja Murasaki. Nagbibilang si Goku hanggang 25, ngunit natigil sa 26. Kaya binuksan niya ang kanyang mga mata, upang makita na si Ninja Murasaki ay malapit nang magtago sa ilalim ng isang guwang na bato. Nagsimulang magbilang ulit si Goku hanggang 30. Nang natapos na siya, agad niyang sinimulan ang paghahanap kay Murasaki. Hinahanap niya kung saan-saan si Ninja Murasaki ngunit parang hindi niya ito mahanap. Pumasok siya sa isang bahay at tumingin sa ilalim ng board para lamang makakita ng maraming maruruming magazine. Pagkatapos ay bumalik siya sa labas at nakita ang isang tubo sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, bumalik si Goku sa bahay at kumuha ng teapot sa kalan. Kinuha niya ang teapot at ibinuhos sa tubo. Biglang tumalon si Ninja Murasaki mula sa tubig at sumigaw kay Goku dahil nasunog niya ang kanyang dila. Pagkatapos noon, sinabihan ni Murasaki si Goku na sundan siya, upang makita kung makakasabay niya, kaya sinundan siya ni Goku. Nagulat si Ninja Murasaki na nakahabol si Goku. Kaya naghagis siya ng mga spike sa lupa at tinapakan ito ni Goku. Pagkatapos ay tumakbo si Goku pabalik sa bahay, kung saan nakahanap siya ng ilang geta. Patuloy silang tumatakbo hanggang sa mawalan ng hininga si Ninja Murasaki. Pagkatapos ay nagsimula silang lumaban, habang binubunot ni Murasaki ang kanyang espada at ginagamit ni Goku ang kanyang power pole. Tumalon si Ninja Murasaki sa hangin at hihiwain na sana si Goku, ngunit idinikit ni Goku ang kanyang power pole sa lupa at lumayo. Dahil dito, tumama ang puwitan ni Ninja Murasaki sa power pole, habang nananatili ito sa kanyang likuran. Nagsisimula siyang sumigaw ng
sa sakit at tumalon. Pagkatapos ay hinila ito ni Goku, dahilan para mas lalong maramdaman ni Ninja Murasaki ang sobrang sakit. Bumangon siya at umatake. Sa hindi inaasahan, hiniwa ni Goku ang kanyang pinakakamahal na espada, kaya sinigawan siya ni Ninja Murasaki. Pagkatapos ay hinamon niya si Goku na labanan siya ng walang armas. Pumayag si Goku, ngunit si Ninja Murasaki ay may metal na boomerang shuriken sa likod at ibinato ito kay Goku. Iniwasan ito ni Goku, ngunit bumalik ito at tinamaan siya sa likod ng kanyang ulo. Si General White at Ninja Murasaki ay medyo nasasabik, sa pag-aakalang si Goku ay sa wakas ay patay na. Gayunpaman, bumangon si Goku at sumigaw, kaya si Ninja Murasaki ay labis na nagulat at tumakas nang sumugod si Goku. Pagkatapos ay inatake ni Ninja Murasaki si Goku gamit ang mga shuriken habang tumatakbo siya palayo, ngunit lahat sila ay tumama sa isang puno nang tumakbo si Goku sa likod. Kinuha ni Goku ang mga shuriken at tumakbo sa bahay kung saan tumakbo si Ninja Murasaki. Inihagis ni Goku ang mga shuriken kay Ninja Murasaki, ngunit kinuha ni Ninja Murasaki ang isang kahoy na banig mula sa sahig at hinarangan silang lahat. Sa pag-iisip na wala ng mga shuriken si Goku, nagsimulang tuyain ni Ninja Murasaki si Goku. Sa hindi inaasahan, may hawak pang isang shuriken si Goku, kaya ibinato niya ito, at tinamaan nito si Ninja Murasaki sa noo. Samantala, sa itaas na palapag, ang punong nayon ay pinapakain sa kanyang selda ng bilangguan. Narinig ng punong nayon ang labanan sa ibaba, at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng sundalo, malamang ito rin ang sundalong Fox noon, na nagpapakain sa kanya, na wala lang. At sinabi na mayroon isang batang lalaki na gumagala sa base, habang tumatawa ng sadista, na malamang naililigtas ng bata ang punong nayon, ngunit mauuwi pa rin siya sa 1,000,000 piraso. Galit na galit ang punong nayon nang marinig ito, dahil ang pagsisikap na pumatay ng isang batang lalaki ay mas barbaric kaysa sa pagpapahirap sa isang matandang lalaki, at nagtatanong kung ano ang kanyang gagawin kung iyon ang kanyang sariling anak. Malamig na sinabi sa kanya ng sundalo na kung anak niya iyon, sa simula pa lang ay hindi na niya ito papayagang pumasok sa base, at nagtatanong kung may mga lalaki sa kanyang nayon bilang tugon sa kanyang init ng ulo. Bumalik kay Goku at Ninja Murasaki, sa puntong ito, tumatakbo si Ninja Murasaki palayo kay Goku, at nakarating sila sa isang lawa. Bigla siyang naglabas ng isang kapsula at lumitaw ang mga pabilog na sapatos. Pagkatapos ay ginamit ito ni Ninja Murasaki para tumawid sa lawa. Sinabi niya kay Goku na hindi na niya siya mahuhuli ngayon, dahil ang pond ay puno ng mga piranha. Hindi siya maririnig ni Goku mula sa kabila ng lawa, kaya't si Ninja Murasaki ay humila ng isang malaking isda mula sa isang bush at itinapon ito sa pond, at hindi nagtagal, dinagsa ito ng mga piranha. Napagtanto ni Goku ang panganib. Pagkatapos ay umatras ng ilang hakbang si Goku at madaling tumalon sa pond na para bang isa lang itong sanaw. Isang gulat na Ninja Murasaki ang nagsabi sa kanya na mararamdaman niya ang kanyang galit at siya ay sumipol. Biglang nagdilim ang lahat, at isang pink na aura ang nabuo sa paligid ni Ninja Murasaki. Pagkatapos ay biglang lumabas ang 4 pang Ninja Murasaki. Ngayon ay mayroong 5 Ninja Murasaki. Ang isa sa mga Ninja Murasaki ay humahampas kay Goku gamit ang kanyang espada. Halos hindi ito naiwasan ni Goku at naghahanda na labanan siya, at binaril siya ng isang Ninja Murasaki gamit ang baril. Muli ay halos hindi umiwas si Goku. Pagkatapos lahat ng 5 sa kanila ay umatake kay Goku, na may mga espada, baril, at blowgun. Samantala, umuwi ang ama ni Suno mula sa paghahanap ng isa sa Dragon Balls. Nang narinig niya ang kwento ng lahat ng nangyayari, hindi siya makapaniwalang isang batang lalaki ang sumasalakay sa Muscle Tower. Bumalik sa loob ng Muscle Tower, umiiwas si Goku ng mas maraming bala, kutsilyo, at sword lash. Nang ang isang Ninja Murasaki ay naghagis ng kadena sa paligid ng power pole ni Goku, hinila ni Goku ang lalaki sa isang puno. Matapos makaiwas sa higit pang mga bala, nagtago si Goku sa isang puno ngunit hindi nagtagal ay nakita ito. Pagkatapos ay nagpapatuloy ang ilang pag-uusap, at nalaman ni Goku na ang lahat ng Ninja Murasaki ay talagang magkakapatid. Lahat sila ay sabay-sabay na umatake kay Goku gamit ang kanilang mga armas. Inilabas ni Goku ang kanyang power pole at ginamit ang kanyang double image para alisin ang 3 sa mga ito. Pagkatapos habang nag-uusap ang dalawa pa, ginamit niya ang kanyang power pole para kumuha ng pang-4. Pagkatapos ay umatras si Ninja Murasaki sa ika-5 palapag habang hinahabol siya ni Goku. Doon ay inilabas niya ang nakakatakot na Android 8 mula sa kanyang selda, habang nakatingin si Goku nang hindi makapaniwala. Si Android 8 ay maraming kadena sa paligid niya, ngunit sinira niya ang mga ito pagkatapos makalabas sa kanyang selda.
Inutusan ni Ninja Murasaki si Android 8 na atakehin si Goku, ngunit tumanggi si Android 8 dahil ang isang pagkakamali sa kanyang programming ay nagdudulot sa kanya ng pagkamuhi sa karahasan. Iniisip din ni Android 8 na mali ang ginagawa ng Red Ribbon Army. Pagkatapos, inilabas ni Ninja Murasaki ang isang remote na nagsasabing sasabugin siya nito kapag hindi niya susundin ang kanyang mga utos. Sa hindi inaasahan, tumanggi pa rin si Android 8, at bago pa man pindutin ni Ninja Murasaki ang remote na buton, biglang tumalon si Goku at hinampas ang controller mula sa kanyang kamay gamit ang power pole at binasag ito, pagkatapos ay tinamaan si Ninja Murasaki sa isang pader. Nag-usap sandali si Android 8 at Goku, pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Android 8 na ililigtas niya ang punong nayon. Samantala, si General White ay labis na nagalit at tinawag niya ang lahat ng kanyang unit para maghanda para sa mga order ng labanan. 5 natitirang mga sundalo pagkatapos ay dumagsa sa lugar. Samantala, si Goku ay na-stuck sa maze room ng Muscle Tower. Patuloy siyang gumagala hanggang sa mapunta siya sa kung saan siya nagsimula. Lumalabas, maaaring ilipat ni General White ang mga pader ng maze. Biglang dumating si Android 8 na nagsasabing alam niya ang daan palabas. Sinundan siya ni Goku nang biglang huminto si Android 8 at sinabing maraming sundalo ang darating. Biglang nagmadaling lumabas ang 5 sundalo upang subukang maantala pa si Goku sa pagpunta sa susunod na palapag. Tumalon at tinulak ni Goku ang isang sundalo na lumikha ng domino effect kasama ang 2 pang sundalo, na kalaunan ay bumagsak sila sa pader. Matapos makaiwas sa ilang bala, sinipa ni Goku ang isa pang sundalo. Aksidenteng inatake din ni Android 8 ang unang sundalo. Pagkatapos ng laban, nagpapatuloy sila sa maze nang nalaman ni Android 8 na si General White ang gumagalaw sa mga pader. Ginamit nila ang alam nila para linlangin si White at makalibot sa kanyang munting panlilinlang sa pader. Sa sandaling iyon, umakyat sila sa 6th floor kung saan natagpuan nila si General White. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, sa hindi inaasahan, biglang pinindot ni General White ang isang buton na nagbubukas ng trapdoor sa sahig. Si Android 8 at Goku ay nahulog sa isang hukay. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.